How you were, Manang, how you were. Kotse, maghanda ng kotse. Ayuan, hindi ko sinasadya. Kung may mangyari sa manugang at apo ko, isasama ko ang buong pamilyatan. Mahal, masakit. Anak, iligtas ang anak natin. Ang sakit, Ayuan, masakit din ako. Hindi ko kayang mawala ka. Ma, si Auhan. Ipagkakatiwala ko sa inyo si Haoyu. Dadalhin ko muna si Weiwei sa ospital. Kuya, ilang bises ka pa bang maloloko ng babaeng to? Ako ang talo. 8. How you were. Pasensya, hindi na nailigtas ang bata. Posibleng mahirapan na siyang magkaanak ulit. Salamat, Doc. How you were. Okay lang na nawala ang bata, ikaw ang tanging babaeng tinatanggap naming manugang. Bata KPA, makakaanak KPA. Okay lang. Ma. Okay lang to. How you, naasikaso na ang paglabas mo sa ospital. Ma. Pabayaan niyo muna akong mag-isa. How you were. Okay lang ako, Ma. Ayuan, alam ko, ako pa rin ang minamahal mo sa puso mo. Ayuan, ang bait mo sa akin. Ayuan, alam ko, ako pa rin ang minamahal mo sa puso mo. Umuwi ka na. Ano yon? Kinyuan. Nawala ang anak natin. Nawala na, edi nawala. Kahit na ipanganak, hindi rin naman magugustuhan. Kung hindi ka sumampa sa kama ko nang lasing ako, 2 buwan ang nakalipas. Hindi naman magkakaanak. Kinyuan. Hiwalayan na tayo. Tanhaoy, anong panibagong laro to? Mali ako noon, 5 taon na ang nakalilipas. Hindi ko dapat pinaghiwalay kayo. Ako ang taksil, walang hiya at walang pumipigil sa akin. Pero ngayon, naliwanagan na ako. Kaya hiwalayan na tayo. Tanhaoy. Taong tulad mong walang pumipigil, magsisisi ka rin. Kahit taong tulad ko walang pumipigil, may dignidad ako. Sige, Tanhaoy, gusto kong makita. Kung sino pa ang kukuha sa'yo kapag hiniwalayan mo ako. Tandaan mo ang sinabi mo kapag nakita kita ulit. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi mo na ako makikita kailanman. Sige, gawin mo.
Anong nangyayari kay Tan Haoyu ngayon? Mahal na mahal ako ni Tan Haoyu. Paano siya makikipagdiborsyo sa akin? Kahit mamatay, hindi niya ako iiwan. Nagpapanggap ka lang, di ba? Huwag kang mag-asa. Honey, handa na ang pagkain. Halika na. Alam mong di ako kakain. Nagpapanggap ka pang mabait. Honey, uwi ka na. Welcome home. Sa study room ako matutulog. Ang sagot niya. Nasa simula pa lang. Ako lang ang nagloko sa sarili ko. Ma'am, halos lahat ng gamit na ilipat na. Ang wedding picture na ito. Kunin mo at sunugin. Ha? Susunyajan ang wedding picture. Sunugin lahat. Hindi lahat ng pagmamahal may kapalit na pagmamahal. Pinky promise, paglaki ko, pakakasalan kita. Sa loob ng 5 taon. Minahal mo ba ako kahit minsan? Hindi kailanman. Mamatay ka na. Natalo ako. Pasensya na, nawala ang bata. Mahihirapan ka ng magbuntis. Napakababa ng pagmamahal ko. Ipagkakaloob ko sa'yo. Binibigyan kita ng kalayaan. Honey, uwi ka na. Tutulungan kita. Nauuhaw ka na siguro. Sir, nakauwi na po kayo. Tita Son, nasaan si Tan Haoyu? Ilang araw nang wala si Miss Tan. Di ko alam kung saan siya pumunta. Ang larawan mong ito. Nakakadiri, Tan Haoyu. Ang galing mo na. Alam mong kailangan kumpletuhin ang pagpapanggap. Pinatanggal mo pa ang paborito mong wedding picture. Gusto mong magpanggap para ako ang lalapit sa'yo? Impossible.
Tita Sun, Sir, nandito po ako. nasaan ang pabango sa kwarto ko? Alam mong di ako makatulog. Kung walang pabango, di ba? Gino, ganito po yon. Ang mga essential oils na ginagamit ninyo ay personal na hinahanda ni Miss Tan. Kanina, gusto ko sanang ilagay, pero napansin ko. Nawala na ang mga oils na iyon. Sige, alam ko na. Umalis na kayo. Para lang mapilitan akong hanapin siya, kinuha pa ang aking mga paboritong essential oil. Ang galing. Boskin, ang Carpe Nino. Nasaan ang kape na lagi kong iniinom? Ngayong araw, hindi nagdala si MRS ng coffee beans. Kaya nagdesisyon akong palitan ito. Ano? Ang kape na lagi kong iniinom ay galing kay Tan Hao-yu. Mrs. Sinabi po NG Presidente. Alam ko, hindi niya pinapayagang tanggapin ang mga bagay ko. Okay lang. Huwag mo lang sabihin na galing sa akin. Maselan siya sa kape. Matagal akong naghanap. Bago ko nahanap ang ganitong beans. Subukan mo sa kanya mamaya. Kung magustuhan niya, dadalhan ko ulit ng palihim. Huwag mo lang sabihin. Mrs. Boskin, mahal na mahal po kayo ni Mrs. Lumabas ka. Tan Hao-yu, ang galing mo. Gusto mo pang kontrolin ang buhay ko sa lahat ng paraan. Kinyuan, saan ka ba napunta nitong mga araw? Nababala si Hao Yu, alam mo ba? Bakit hindi mo siya hinahanap? Nawawala. Gagamitin mo pa ang nanay ko para mapilitan ako. Yan lang ang kaya mo. Tumawag kayo kapag patay na siya. Nitong mga nakaraang araw, may natagpuang bangkay sa dagat. Nang mahanap, halos hindi na makilala ang mukha. Isang linggo nang hindi pumupunta si MRS ang bangkay. Baka si Mrs. na iyon? Chin, Boss Chin. Ang galing mo talaga, Tan Hao-yu. Ginamit mo pa ang pagpapanggap na patay. Sabihin mo, magkano ang binigay niya sa inyong dalawa para lokohin ako? Wala po. Walang binigay si MRS. Boskin, ang asawa ko ay miyembro ng rescue team. Narinig ko lang sa kanya na may babaeng bangkay na nahuli sa dagat. Huwag nang magpaliwanag. Kayong dalawa, lumayas kayo sa Kin Corporation. Mabuti naman. Magkasama na tayo sa wakas. Weiwei, mag-ingat ka. May asawa na ako. Ayuan, di ba dibosyado na kayo? Ano? 10 araw na ang nakalipas, nag-message ang ate sa lahat ng kaibigan niya, sinabing, diborsyo na kayo. Hindi pwede. Hindi talaga siya makikipagdiborsyo sa akin. Ayuan, hindi ba't umiibig ka na talaga sa kanya? Sa kanya lang. Tan Hao-yu, hindi ba pinamumuhian mong makita? Akong kasama si Weiwei. Iyan ang gusto kong gawin. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Tan Hao-yu, sa pagkakataong ito, hindi mo na maagaw si Ayuan. Ayuan, ilang bises ka nang nawawala sa sarili ngayong gabi. Pasensya na, sobrang busy sa trabaho. Ayuan, ikaw na magbalat. Bago lang ang kuko ko. Sabi ni Mama, paborito mo ang crayfish. Pero ayaw mong magbalat kaya pinipigilan mong kumain. Paborito kong magbalat. Ako na ang magbabalat para sa'yo. Ano ba? Magbalat ka na. Sandali lang. Makinig ka.
Ito ang kamay ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Alam mo ba? Bata, Ayuan, bakit ka naman nawawala sa sarili? Hoy, yan ba ang pangalawang anak ng Tan? Kanina lang, nawalan ng bata ang asawa niya. Ngayon naman, nanliligaw na sa asawa nito. Ang lakas ng loob mo. Ayuan, Mali ba ang sinabi ko? Beo, hindi sinasadya ni Weiwei yon. Huwag mong sabihin yan. Hindi sinasadya? Kuya Yuan. Paalang sa isang babaeng yan. Ginagago mo si At? Taka pia? Ba iyo, nakalimutan mo ba? Paano pilit na? Napakasalan siya. Ngayon, ano man ang mangyari sa kanya. Kasalanan niya yon. Kinyuan, huwag mong kalimutan. Noon, para iligtas si Tanwiwi, ikaw ang humiling kay ate na pakasalan ka. Tapos? Pagkatapos gumaling, nagpakamatay siya. Kaya nahulog ka sa bintana para iligtas siya. Nabali ang binti mo. Et nabulak. Nasaan siya noon? bata pia ako noon. Tumahimik ka. Noong bulag ka, sabi ng doktor. Magiging lumpo ka na. Nasaan siya noon? Ang nasa tabi mo sa kama ay ang asawa mo. Zitan Hao Yue. Ano ang sinabi mo? Ayuan, huwag na. Sige na. Sumama ako sa iyo. Huwag mong gawin ito. Sumama ako sa iyo, okay. Ito ay magpapasa. Na nag-aalaga sa aking panig. Ito ay Weiwei. Bakit sinabi mo na ito ay Tan Haoyu? Ang aking kapatid na babae ay ginawa namin ang pagkilos at pagdaraya sa iyo. Sister-in-law, ano ang sinabi mo? Gusto mo kami? Tulungan ka na kayo ni Brother Yuan. Kinuan ang ikalawang narinig niya ang aking boss. Siya ay magiging cranky. Huwag makipagtulungan sa paggamot. Ngunit isang beses, kinilala niya ako bilang isang tanwiway. Nakinig siya sa doktor. Siya o nais kong makakuha siya. Ang pinakamahusay na paggamot. Kaya mangyaring makipagtulungan sa akin sa isang paglalaro. Maging sa mga tao sa paligid niya. Mabuti na maging tanwiway sa lahat ng oras. Tulungan mo ako. Ang aking kapatid na lalaki ay masyadong mabait sa iyo at ikaw ay ganong mabait sa kanya. Nakaligtas siya ng iyong buhay. Ito ay pist ekeo. Siya ay nakaligtas ng aking buhay. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, kung ano ang utang mo sa kanya ay bayad. Siya ay talagang nasa gitna ng kaligayahan, babae inlaw. Ngunit kahit na ganiyan, hindi siya magpapahalaga sa iyo. Hindi siya kailangang magpahalaga sa akin. Inaasahan ko lamang siya ay magiging mas mahusay sa lalong madalin. Maging ang pabor na anak ng langit na isang beses lahat ng lakas. Iyon ang dapat niyang na. Kung bakit ito ay kaya mahaba na walang sinabi sa ak. Bakit ikaw si Weiwei? Weiwei, bakit hindi ka magsalita? Kung ako bulag at pilak, hindi mo gusto ako. Paano maaring hindi ka mahal ni Weiwei? Siya ay masyas. Nag-aalala, naiinis, lalamunan, walang salita. Tama. Ang mga araw na ito sa ospital upang alagaan mo ang lahat ay ito ang Tanwayway na inisip Montag. Weiwei. Hala. Dahil sinabi ng aking kapatid na babae, na hindi niya nais na sa tingin mo na may utang sa kanya. Napakahaban. Hindi niya kahit sinabi nito. Ito ay nangyari na sa juncture na ito. Gusto na hanapin ang tamang oras upang mapalaki ang mga benepisyo. Manalo ang aking puso. Kin Yuan. Balif ka ba?
Tan Weiwei na siya ay tinanggap. Ano pa ang ipinaglalaban mo dito? Weiwei, bakit noon? Nang tanungin ako tungkol sa pagkabulag ko, agad mong inamin na ikaw ang kasama ko. Dahil nainggit ako kay Tan Haoyu. Siya ang kumuha sa'yo sa piling ko. Qin Yuan. Sa mundong ito, wala nang mas magmamahal sa'yo kaysa kay Tan Haoyu. Ayoko talaga sa panloloko. Excuse me, ikaf de Asi Qin Yuan Nazi Kin? Ako. Ano ba? Si Tan Haoyu ang asawa mo, di ba? Ano ba ang ginawa niya? Pagsuhol ba o pagpatay at pagsunog? Jikin, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na ang iyong asawa ay tumalon sa dagat 10 araw na ang nakalipas. Sumama ka sa amin sa presinto para makilala ang bangkay. Tumalon sa dagat. Jikin, pakiusap, magpakatatag ka. Heh. Hehe. Tan Haoyu, malaki ang nilalaro mo ngayon ah. CJ. Maganda ang pagkakagawa ng uniform na to. Saan mo nabili ang peking to? May lakas ng loob ka, Tan Haoyu. Alam ba ninyo na iligal ang pagpapanggap ng mga opisyal ng gobyerno? Jikin, naiintindihan namin ang nararamdaman mo. Ngunit pakiusap, bantayan mo ang iyong mga salita. Hindi magpapakamatay si Tan Haoyu. Kahit mamatay lahat ng tao sa mundo, hindi siya magpapakamatay. Naghanap ka ng maraming tao para magpanggap sa palabas na to. Gusto mo lang talagang hanapin kita, di ba? Sabihin mo sa kanya. At saka, magkano ang binayad niya sa inyo para sa palabas na to? 10,000 o 20,000? Jikin, maging seryoso ka naman. Narito ang 1,000,000. Sabihin mo sa kanya. Kung hindi pa siya uwi ngayon, huwag na siyang umuwi. Ayuan. Parang nakita ka o kanina si Boss Qin. Sa tapat ni Boss Qin, parang hindi asawa niya ang kasama. Kilala mo ba ang asawa niya? Siyempre naman. Noong bumagsak ang stocks ng King Group at nagkaproblema sa pera 5 taon na ang nakalilipas, lumapis sa akin ang asawa niya. Parang ang pangalan ng asawa niya ay, ano nga ba? Oo. Tan Haoyu. Noon kasi. May problema sa pera ng King Group. Si Qin Yuan naman ay bulag at pilay. Sa ospital, mas lalo siyang nanghina at ayaw na makita ng iba. Hoy, hello Boss Xu, ako ito. Ako si Tan Haoyu. Ako ang asawa ni Qin Yuan, yung proyektong pinag-usapan natin dati. Hoy, Sa panahong iyon, si Tan Haoyu ang tumindig para makakuha ng puhunan, pati yung Milky Way Group na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Isinangla niya lahat. salamat sa suporta ng lahat ng mga boss. Eto, inuman na ito. Kayong lahat, bahala kayo, ako na muna. Noon pa man, gusto ko nang makita kung hanggang saan ang kaya ng babaeng ito. Pa sa kanyang asawa. Sinadya kong painumin siya sa akin, ngunit nagkaroon siya ng pagdurugo sa tiyan. Hindi ko inaasahan, tumakbo siya sa ospital para linisin ang tiyan niya. At agad na bumalik para uminom uli sa akin. Talagang nagustuhan ko yung tapang niya noon. Gusto ko siyang matulog, pero matigas ang pagtanggi niya. Naglagay pa ako ng gamot, pero napilitan pa rin siyang makaalis. Sayang talaga, Boss Qin. Ipaalam mo, bukas na bukas, ipapabagsak ang Loshi. Ayuan, nasugatan ang kamay mo. Bakit mo pinagtanggol si Ed? Iniibig mo na ba siya? Si Tan Haoyu ang asawa ko. Siya ang kumakatawan sa Qin Clan, kung inaapi siya, ako ang inaapi. Pero hindi na siya ang iyong asawa. Ngayon, wala na ang nakakasagabal na si Tan Haoyu. Basta makapag-asawa lang ako kay Qin Yuan. Dahil sa pagmamahal niya sa akin, tiyak na makakakuha ako ng pagkakataon. Na makuha ang Qin Clan, Ayuan. Pakasalan mo na ako, gusto kong maging ginangkin ng buong dangal. Hindi pa kami naghihiwalay ni Tan Haoyu. Mahal na mahal niya ako, paano niya gugustuhin hiwalayan ako talaga? Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Bakit hindi maabot? Ayuan, binablock ka na ni ate. Gusto niya talagang hiwalayan ka.
Ayaw kong maniwala. Hayon. Gino, ano po ang hinahanap ninyo? Jason, nasaan ang mga gamit ni Tan Hao-yu? Bakit wala na? Ginoo, 10 araw na ang nakalipas, dinala na po ng ginang. Lahat ng kanyang mga gamit. Tan Hao-yu, seryoso ka talaga sa paglalaro mo sa akin ngayon? Honey, halika na, kain na tayo. Sana gumaling ka agad. Sa pabangong ito, mas makatulog ka na siguro. Sana sumaya ang pakiramdam ni Honey kapag nakita ang mga bulaklak. Tan Hao-yu, dalin mo lahat ng gamit mo. Totoo bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Hindi mo ako niloloko. Hindi mo ako pinipilit na magbago ng isip. Talagang gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hindi ko papayagan na madali kang umalis sa akin, hindi ko papayagan. Kinhan Tan Hao-yu, nandyan ba siya sa inyo nitong nakaraang 2 araw? Sabihin mo sa kanya, may mga gamit pa siya sa bahay. Sabihin mo ngayon na kuhanin niya mismo. Kinyuan, gago ka. Wala akong kapatid na walang puso tulad mo, hanggang ngayon. Ganito pa rin ang gagawin mo sa manugang, tao ka pa ba? Ano ba ang ginawa ko sa kanya? Kahit na mamatay talaga si Tan Hao-yu, linisin muna niya ang bahay ko bago mamatay. Huwag niyang dudumihan ang lugar ko. Huwag kang magmadali, Kinyuan, magkakabati kayo. Huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang pagalitan. Nasaan ang gamit ng manugang ko? Ibigay mo sa akin. Nasaan si Tan Hao-yu? Hindi ba sinabi kong siya mismo ang kukuha? Hindi siya makakapunta. Ano ang ibig sabihin ng hindi makakapunta? Gumagamit ba siya ngayon ng ibang paraan? Para lokohin ang isang bagong tao na pakasalan siya. Kuya, gago ka talaga, ang tagal na minahal ka ng manugang. Ngayon, pati ba naman sa pagkamatay ay hindi mo siya pahihinahunin? Ano ang ibinigay sa'yo ni Tan Hao-yu? Hindi ko maibibigay sa'yo. At ikaw ba, para sa kanya ay lolokohin mo rin ako? Patay na si Tan Hao-yu. Ang manugang ko, ang asawa mong si Tan Hao-yu. Ang taong pinakamahal ka sa buong mundo. Dahil sa iyo, tumalon sa dagat at nagpakamatay siya 0 araw na ang nakalipas. Hindi ko maintindihan bakit kayong lahat. Lahat kayo ay kalaban ko at pinagsasabihan niyo ako para sa kanya. Pagpapakamatay, posible ba yon sa taong walang pinipiling paraan tulad niya? Posible bang mapakamatay siya? Kuya, alam montag bia talaga. Gano kamahal ka ni Hao-yu, alam montag bia. Buntis siya sa anak ninyo. Napakasaya niya noon. Ikaf naman? Anong ginawa mo? Nakita montag mismo si Tan Weiwei na pinatay ang anak ninyo. Bilang asawa, wala kang pakialam. Ikaw ang mamamatay tao. Anong karapatan niyang magdalang tao sa akin? Una, niloko ako para magpakasal. Tapos, nung lasing ako, siya ang umakyat sa kama ko. Nung gabing yon, ikaw ang lasing na lasing. Ikaw ang tumawag sa kanya para sunduin ka. Ikaw rin ang nagsabi sa kanyang huwag umalis. Akala ko yung matigas kong kuya, may malambot din palang side. Siya mismo ang tumawag para sunduin mo siya. Masaya na ako. Alis na tayo. Huwag kang aalis.
Congrats, de, nahuli Montag na kuya kao. Maikli lang ang gabi, no? Hindi na ako makikialam. Kaya Montag yan, de. Kaya mo yan. Hindi ako aalis kahit saan. How you? Mahal kita. Huwag kang aalis, okay? Sige na. Wala nang saysay ang anumang sabihin ngayon. Dibosyado na kayo, eh. Kahit hindi na si Haoyue ang manugang ko, kaibigan ko pa rin siya. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa kanya. Ayaw kong maniwala. Impossible. Mahal na mahal niya ako, bakit siya alis? Hanapin siya. Kailangan nating hanapin siya. Ma, Alam Montag pa palang umuwi. umuwi ba si Tanhaoyu nitong mga nakaraang araw? Hindi. At ayuan, may kumakalat sa mga kaibigan natin. Naghiwalay na raw kayo ni Haoyu. Ano ba talaga ang nangyari? 5 taon ng asawa mo si Haoyu. Sa pamilya Kin. At sa Kin Corporation, palagi siyang masipag at tapat. Ano beng kulang? Bakit kailangan mong pakasalan? Yung plastic na tanvaivai? Sabi mo mabait yun sa'yo. Nitong mga araw na ito, isang tawag man lang wala. Hindi man lang nagpaalam kung saan siya pupunta. Nagtutulungan ba kayong lokohin ako? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo rin ba nakita si Haoyu? Bakit ka nakatayo lang diyan? Hanapin mo siya agad. Bilis, pumunta ka na. Kung hindi mo siya mahahanap, huwag ka nang umuwi ngayon. Tanhaoyu, ang tigas mo talaga. Dinala mo lahat ng gamit sa bahay. Iniblock mo ako pagkatapos, hindi mo man lang sinabi sa nanay ko. Talagang iwan mo ako. Hindi, impossible. Zeno, yan? Ayuan, Nandito ba si Tanhaoyu? nandito ka para hanapin si Tanhaoyu? Hindi para sa akin, ayuan. Tanhaoyu, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Tanhaoyu, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Tanhaoyu. Ito ba ay si Tanhaoyu at ang kanyang ina? Ayuan, ano ba talaga ang kailangan mo kay Ed? Nagalit ka ba ulit sa kanya? Huwag kang magalit, ako. Ito ba ang kwarto ni Tanhaoyu? Pagkatapos mamatay ang kanyang ina, ayaw na niyang tumira kasama namin. Kaya. Hindi mo ba sinabi sa akin na noong namatay ang ina ni Tanhaoyu, isinisi niya lahat sa inyong mag-ina at ginamit iyon para palaging inapi kayo? Kaya napilitan kayong tumira sa kwarto ng katulong.
Bakit ngayon ang nakatira sa kwarto ng katulong ay si Tan Hao-yu? Ete, noong nandito siya. Siyempre inaapi niya kami. Kapag wala siya, gusto ng tatay na tumira kami ng maayos. Kapag nandito siya, dito siya nakatira para apihin kayo. Kapag nandito siya, talagang inaapi niya kami. Kapag wala siya, gusto ng tatay na tumira kami ng maayos. Kapag nandito siya, dito siya nakatira para apihin kayo, di ba? Wiwi. Huling tanong ko na ito. Ang sinabi mong si Tan Hao-yu. Noong una, dahil siya ang unang anak, lahat ng paghihirap na ginawa niya sa inyo, totoo ba talaga? Tan Weiwei. Niloloko mo lang ako. Hindi, Ayuan, hindi kita niloloko. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Palagi niya akong inaapi si Tan Hao-yu. Hindi lang ako, pati nanay ko inaapi niya. Kinukuha pa niya sa akin si Ayuan. Tan Weiwei, puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Niloloko mo ako. Young Master, ikaf ba yon? Ikaw ba ang... Dating mayordomo ako ng pamilya Tan. Mula nang magretiro ako. Ang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Sabi nila, pinakasalan mo ang eldest miss. Napakaganda naman, natupad ang pangarap ng eldest miss. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo na ba naalala? 20 taon na ang nakalipas. Madalas kang pumunta sa bahay para maglaro. Noong mga panahong iyon, napakaganda ng relasyon ninyo ng eldest miss. Maami kang regalong ibinigay sa kanya, at ipinagtanggol mo siya. Laban is a second miss. Ang ibig mong sabihin, ang bata na kaibigan ko noong 20 taon ang nakalipas. Hindi ba si Tan Weiwei? Paano mangyayari iyon? Ang babaeng minahal mo noong 20 taon ang nakalipas ay si eldest miss na si Hao-yu. Hao-yu? Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita magpakailanman. Okay lang. Sabi ni Mama, kapag nakapag-asawa ako ng babae, may ipagtanggol ko siya magpakailanman. Paglaki kayo, pakikasalan kita. Sa panahong yun, ako ang magtatanggol sa iyo. Hindi ka na muling matatakot. Tuto to BA? Magsyake tayo ng kamay. Paglaki ko, pupuntahan kita para pakasalan ka. Second miss, bakit ka nandito? Wala akong pakialam. Ang meron si ate, dapat meron din ako. Kukunin kayo talaga. Si Kuya kinyuan sa kanya. Noong panahong iyon, sinabi mo pa sa eldest miss, na pakakasalan mo siya paglaki niya, at ilalayo siya sa bahay na ito. Hindi inaasahan na ang batang pangako ay nagbunga ng magandang pagsasama. Ang ibig mong sabihin, ang bata na kalaro ko noong bata pa ako, ay si Tan Hao-yu pala. Tama. Noong mga panahong iyon, si second miss na si Wiwi ay madalas mang-api kay eldest miss na si Hao-yu. Minsan, sinadya pa niyang itulak si Miss Hao-yu sa swimming pool. Noong panahong iyon, para maghiganti para kay eldest miss na si Hao-yu. Itinulak Montag rin si Miss Weiwei. Ay naku, mga 20 taon na ang nakalipas noon. Normal lang na hindi mo na maalala. Pagkatapos, nag-abroad ka, kaya wala ka na sa bahay. Kuya Ayuan, sa wakas nakauwi ka na. Nakauwi na ako. Bakit ang mga bagay na ibinigay ko kay Weiwei ay nasa iyo? Akin ito, yung laso ko, simula pagkabata ko pa ito suot-suot. Impossible. Ako mismo ang pumili ng lasong ito. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ibinigay ko. Ete, bakit mo naman kinuha ulit ng walang paalam ang gamit ko? Ibinigay ko na sa iyo lahat ng bagay, pakiusap. Huwag mo nang kunin ang mga gamit ko. Ikaw pala ang laging nang-aapi kay Weiwei. Huwag kang maghangad ng hindi sayo. Nagluloko pala sa akin si Tan Weiwei. Si Hao-yu pala ang bata pa ako. Nangangakong pakakasalan by you. Sa wakas, nakita rin kita. Gabi na, nag-overtime ako. Ano ba talaga ang kailangan mo? Alam kong may connection ka, tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Sino ang hahanapin? Hanapin si Tan Hao-yu. Hindi ba ako nagkakamali? Nagkita kami ni Xiaohan kanina.
Sinabi niya sa akin, nagpakamatay sa dagat si Tan Hao Yu. Hindi talaga ako naniniwala, siguradong nagsisinungaling siya. Ngayon, may mga bagay na nalaman ako, basta. Tulungan mo akong hanapin si Tan Hao Yu. Paano naman mangyayari yon? Mehel na mehel ka niya. Paano siya magpapakawala sa'yo? Hindi ko alam, palagi kong iniisip na siya. Nagkamali ako sa kanya, basta. Tulungan mo akong hanapin si Tan Hao Yu. Sige, huwag muna masyadong mag-alala, mag-iimbestiga agad ako. Hoy, nakita na ba ang tao? Nasaan siya? Magsalita ka, nasaan talaga siya? Sabihin mo sa akin agad. Qin Yuan. Kalmahan mo muna at makinig, hindi nagsisinungaling si Xiaohan. Si Mrs. talaga ay nagpakamatay sa dagat. Sa gabi ng diborsyo ninyo, Kuya Yuan. Alam kong mahirap tanggapin, pero ikaw. Hahaha. Tan Hao Yu, Tan Hao Yu. Ang tigas talaga ng loob mo. Pati ang pinakamatalik kong kaibigan, nabayaran mo pa. Yuan, ano ba ang ibig mong sabihin? Baiyu, alam ko. May hinanakit ka kay Tan Hao Yu dahil malamig ako sa'yo. Pero ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Paano mo sila tinulungan na lokohin ako? Qin Yuan, nababaliw ka na ba? Magkasama tayong lumaki. Sa tingin mo, magigilo ako sa'yo sa ganitong bagay? Bahala ka sa sasabihin mo. Hindi magpapakamatay si Tan Hao Yu. Sa buong mundo, walang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Napakatatag at matyaga niya, paano siya magpapakamatay? Bago pa man niya talaga ako makuha. Mahal na mahal niya ako hanggang sa isinakripisyo niya. Ang 5 taon ng buhay niya para lang mapalapit sa akin. Paano siya magpapakamatay? Imposibleng magpakamatay siya. Hindi ako naniniwalang nagpakamatay siya. Baiyu, tulungan mo akong tawagin siya. Papuntahin mo siya rito, kakausapin ko siya ng maayos. Naisip ko na, hindi na ako maghiwalay. Tawagin mo siya, kakausapin ko siya ng maayos. Inyuan, kalmahan mo naman ang sarili mo. Patay na siya. Paano ko siya tatawagin? Pakakausapin ka? Peke lahat ito. Noong buhay pa ang misis mo, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayong patay na siya, naghihibang ka naman. Hindi ka naniniwala? Nasa morgue pa ang bangkay niya. Kung ayaw mong maniwala, dalhin kita para makita mo siya. Halika, dalhin kita sa kanya. Hindi. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong mo, hahanapin ko siya mag-isa. Ako mismo. Ang hahanap at kukunan siya. Kuya Yuan. Nawawala ang asawa ko, si Tan Hao Yu ang pangalan niya. Tulungan niyo akong hanapin siya. Kami po ba ang kamag-anak ni Tan Hao Yu? Nandito po ba kayo para kilalanin ang bangkay? Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ko nawawala ang asawa ko. Magre-report ako, kailangan kong mahanap siya. Batay sa ENA comparison, kumpirmadong ang nasawing ito ay si Tan Hao Yu. Maaari nang lumapit ang kamag-anak para kilalanin ang bangkay. Nang magpakamatay sa dagat, ang nasawing ay naka-blue silk spaghetti strap at printed dress, at light blue shawl. Sa kaliwang pulso ng nasawing, may 1 sentimetrong peklat. Ang nasawing. Tama na. Hindi siya si Tan Hao Yu. Hindi siya. Hindi pwedeng mamatay si Tan Hao Yu. Kayong dalawa. Binayaran ba kayo ni Tan Hao Yu? Para pilitin ako, di ba? Gino. Naintindihan namin ang sakit na nararamdaman ninyo sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ngunit ang DNA ay hindi nagsisinungaling. Ang nasawing na nakahiga rito ay talagang ang inyong asawa. Si Tan Hao Yu. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya mamamatay. Nasaan si Tan Hao Yu? Papuntahin mo siya rito. Galaxy Group. Ito ang iniwan ng nanay ni Boss Chao-tan. Boss Chao-kin, sa loob ng napakaraming taon. Hinulungan mo si Boss Lao-tan. Naapihin ang aming Boss Chao-tan. At ngayon, may mukha ka pang pumunta rito. Napakabuti sa iyo ni Boss Xiaotan sa mga nakaraang taon. Pero Karin, wala mo kayo. Tuloy ka nakikipagnayan sa kanyang anak sa labas. Ngayon, wala na si Boss Xiaotan. Ano pa ang pakay mo rito? Anong karapatan mong sumpein si Hao Yu? Tama na, kuya.
Anong kabaliwan pa ang gagawin mo? Wala kang karapatang narito. Umalis ka na. Ako ang asawa ni Tan Hao Yu. Kalahati ng Galaxy Group ay sa akin. Bakit ako alis? Kuya, sasabihin ko sa'yo habang nandito ako. Hindi mo maagaw ang kumpanya ni Hao Yu. Sasabihin ko rin sa'yo. Kinhan, mas mabuti pang. Dalhin mo ako kay Tan Hao Yu ngayon din kung hindi. Huwag kang magalit kung hindi na kita ituturing na kapatid. Sino ang gustong maging kapatid ng taong bulag at walang malay? Ako ang humalili sa kanya sa pagpapatakbo ng Galaxy Group, ayon sa huling habilin ni Hao Yu. Mula ngayon, kalahati ng kita ng Galaxy Group ay itudonasyon sa Women and Children S Foundation. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Bakit ayaw mo akong dalhin sa kanya? Huwag mong sabihin patay na siya kung hindi. Papanawin ko ang Galaxy Group kasama niya. Qin Yuan, patay na si Hao Yu. Galit na galit ka sa kanya noon dahil sa kanyang pagpipigil at pagpupressure sa'yo. Ngayong patay na siya, bakit mo pa siya ginugulo? Hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ng kuya. Maraming pagkakamali ang ginawa ng kuya noon. Mahal ng kuya si Hao Yu. Sobra siyang minahal ng kuya. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang mga yon noong buhay pa siya? Ngayong patay na siya, ano pa ang saysay ng pagsasabi mo? Pwede mong gawin ang lahat kahit ano basta payagan mo lang akong. Makita si Hao Yu ngayon. Kahit bubugin mo ako o murahin mo ako, okay lang. Huli na ang lahat. Hindi na maabutan. Hindi mo alam kung gaano kanya kamahal. Mula noong 18 taon. Nang iligtas mo siya mula sa ilog. Parang nabihag na siya sa pagmamahal sa'yo. Sinabi ko sa kanya, hindi ka na yung tao noon, na nagsabing pakakasalan mo siya. Pero matigas ang ulo niya. Ano ang sinasabi mo? Anong ilog? 8 taon na ang nakalipas. Nang nag-aral ka sa abroad. May iniligtas kang isang babae na may malalang depression, na tumalon sa ilog. Hindi mo na ba naalala? Ma, pasensya na. Hindi ko na talaga kaya. Hoy, hoy. Tibayan mo ang loob mo. Bakit mo ako iniligtas? Para sa tulad kong tao. Walang mag-aalala kung mamatay man ako. Ako nag-aalala. Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Ang buhay ay parang alon sa dagat, may taas at baba. Masakit at mahirap mayon. Dahil nasa pinakamababa ka. Pero lilipas din yan. Hindi, lilipas talaga yan. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, magiging pataba sa kinabukasan para suportahan kang umakyat sa mas mataas at magandang lugar. Kapag buhay ka lang, may pag-asa kang makita ang sarili mong liwanag. Kaya mo yan. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, yung nagligtas sa kanya. Ay yung kuya noon na nagsabing pakakasalan niya. Sobrang saya niya. Akla niya, tadnana, yon. Ako, hindi ko na naalala. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Si Hao Yu, wala siyang nanay mula pagkabata. Yung stepmother at kapatid niya, laging inapis niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng malalang depression. Saan siya kukuha ng lakas ng loob para sabihin sa'yo? Kuya, ginawa na ni Hao Yu ang lahat ng kaya niya. Marami siyang sulat sa'yo. Sabi niya. Sa 24 hiya birthday niya, magpapahayag siya ng nararamdaman. Pero ikaw? Nakamali ka. Akala mo, perlas ang basura. Yung halos pumatay sa kanya. Siya pa ang pinili mo. Kuya, alam Montag ba? Hindi naman walang plano si Hao Yu na sumuko. Plano na niyang umalis. Pero narinig niyang bigla na may balak si Tan Weiwei na saktan ka. Kaya pinilit kanyang pakasalan para iligtas ka. Pero ikaw? Bakit hindi ka naniniwala? Bakit mo siya ginanyan? 5 taon. Buong 5 taon. Ikaw ang sumira sa kanya. Kinhan, mabuti pang umalis ka kaagad. Dalhin mo ako kay Tan Hao Yu.
Kung hindi, ang Galaxy Group, walang makakakuha. Qin Yuan. Ano na naman ang kalokohan mo, Tak? Hindi ako nagloloko. Huling sasabihin ko na. Sa loob ng 3 araw, isuko mo si Tan Haoyu. Kung hindi, ang Galaxy Group wala nang makakakuha nito. Qin Yuan, gago ka. Gusto mo bang patayin lahat ng nasa paligid mo? Ipagbigay alam. Sa loob ng 1 linggo, bilhin ang Galaxy Group. Ayuan, narinig kong lulunurin mo ang Galaxy Group. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Ayuan, hindi ko sinasadya na gambalain ang trabaho mo. Alam mo naman, ang Galaxy Group ay talagang sa pamilya Tan. Noon pa, nakuha ito ng nanay ni Tan Haoyu. Ninakaf. Dahil pipigin mo ang Galaxy Group. Bakit hindi tayo magtulungan? Pwede kitang tulungan ni Papa. Para mas mabilis makuha ang Galaxy Group. Zakto. Dahil di ba hiwalay na kayo ni ate, pwede mong ibigay ang Galaxy Group bilang dote sa akin. Ang Galaxy Group kay Haoyu. At ako, hindi kita pakakasalan. Ayuan, ano ang sinasabi mo? Hindi mo tak na bia ako mahal? Mahalin ka. Ang taong hinahanap ko 5 taon na ang nakalipas. Ang taong mamahalin. Hindi ikaw kailanman. Ikaw ang nanloko sa akin. Vala, Ayuan. Ikaw ang unang nagkamali ng pagkakilala. Dahil sobrang mahal kita, kaya hinayaan ko na lang. Ako ang unang nagkamali ng pagkakilala. Paulit-ulit akong nagkakamali ng pagkakilala. Ako ang sumira kay Haoyu. Kasalanan ko lahat. Ayuan. Umalis ka. Tao. Ilabas ang babaeng ito. Mula ngayon, huwag nang payagang makapasok sa Qin Group. Ayuan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ayuan. Qin Yuan, bakit mo pinipigaan ang Galaxy Group? Hindi ko pinipigaan ang Galaxy Group. Ito lang ang paraan ko. Para pilitin si Tan Haoyu na lumabas. Qin Yuan, magising ka nga. Nagpakamatay na si Haoyu sa daga. Bukas na ang libing niya, at ngayon pa. Guguluhin mo ang pinaghirapan niya? Wala ka bang hiya sa kanya? Kung hindi dahil sa pagwawalang bahala mo. Hindi sana siya napunta sa ganitong kalagayan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi, impossible. Hindi namatay si Haoyu. Ayaw lang niya akong makita. Kapag nailabas ko ang balita ng pagbili, siguradong lalabas siya. Manatili ka sa panaginip mo. Pagsisisihan mo ito.
Brother Yuan, samahan mo si Mrs. sa huling paglalakbay. Huwag kang magkaroon ng pagsisisi. Siyaohan. Ang A ng pag-arte nyo. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Hindi namatay si Haoyu. Bakit niyo siya ipaglilibing? Bakit niyo siya sinasabihan? Kuya, nakita mo na mismo, ang bangkay ni Haoyu. Bakit mo pa dinadaya ang sarili mo? Hindi iyon ang bangkay ni Haoyu. Hindi namatay si Haoyu. Boss Kin, pakondolin suya. Alam naming masakit ito, pero ang pulisya ay naglabas na ng death certificate. Na-deactivate na ang lahat ng account ni Boston. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Inyuan, huwag ka nang lumaban. Patay na talaga. Mises. Kuya, kuya, Bakit niyo siya ipaglilibing? Hindi siya patay. Hindi siya patay. kuya, kumalma ka. Wala na talaga si Haoyu. Haoyu. Huwag kang mamatay. Lumabas ka, please. Hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi ka pwedeng mamatay. Paano mo? Nagawa ito nang malaman kong marami akong pagkakamali. At iniwan mo ako. Paano na ako? Sa kalagayan mong ito ngayon, paano ko sasabihin sa'yo? Sa totoo lang, matagal na akong nagkakamahal sa'yo. Kuya, Kuya Yuan. ambulansya, wala na siya ngayon. Ngayon marunong ka nang magmahala, marunong ka nang magsisi, ano pa ang silbi nito? Ang huli na pagmamahal ay mas mababa pa kaysa sa damo. Puwang ka. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi mo lamang napatay ang sarili mong anak. Pinatay mo pa ang asawang pinakamamahal ka. Inay. Ako ba? Huli na ba talaga? Anak ko, bakit ka naging bulag at bulag sa puso? Napakagandang babae ni Haoyu. Ni hindi mo man lang siya pinansin. Sa mundong ito, walang ibang tao na mas nagmamahal sa iyo kaysa sa kanya. Inay. Nawawala ang singsing ko. Anak ko, kuya. Anak ko, kuya. Anak ko, kuya. Ang singsing. Ang singsing namin ni Haoyu. Kailangan kong makuha ito. Nasaan ang singsing? Bakit hindi ko mahanap? Haoyu hindi ko na mahanap siya nasaan ang singsing. Bakit hindi ko mahanap? Qin Yuan. Ang singsing na ito ay simula pa lamang. Hao Yue, kukunin ka o. Lahat ng nakuha niya mula sa iyo. Ibalik lahat sa akin. Boss Jean,
Boss King, may masamang balita. May taong gumagastos para bilhin ang mga shares ng Kin Group. Gusto nilang ibaba ang presyo ng stock ng Kin Group. Itay, sigurado ka ba? Talaga bang galing sa Jiang Consortium ang anak ng amo para bumisita? Naman, hindi ako nagkakamali. Malapit na sila dito. Ito ang regalo ng aming amo para sa pamilya Tan. Hindi ko alam bakit pababain ng tagapagmana ng tanyag na Jiang Consortium ang kanyang estado para makipag-ugnayan sa pamilya Tan. Kung pag-usapan lamang ang pamilya Tan, totoo naman. Hindi ito karapat-dapat kahit na maging utusan ng pamilya Jiang namin. Ngunit, pumunta ako dito para magbayad ng utang na loob. Utang na loob? 3 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa Haicheng para sa negosyo at naaksidente ako sa kotse. Isang babaeng nagsasabing siya ay anak ng pamilya Tan ang nagligtas sa akin. Nang bandang huli ay dinala ako sa ibang bansa dahil sa matinding sugat at hindi ako nakapagpasalamat ng harapan. Nang maglaon ay nagtanong ako, isa lamang ang pamilya Tan sa Haicheng. Kaya naman, paggaling ko, dinalaw kita agad. Tama, ako ang nagligtas sa'yo noon, si GNG Tan. Ganun ba? Parang magkaiba naman kayong dalawa. Noong isang taon, nagkasakit ako ng malubha. Nagpa-opera ako, kaya nagbago ang itsura ko. Tingnan mo, ito ako noon. Ayos naman. Sa magandang tulad mo na alagaan ako. Parang may koneksyon talaga ako sa pamilya Tan. GNG Tan, huwag kang mag-alala. SA hinaharap. Tutulungan ko ang pamilya mo. Oo, bukas ng gabi. May mahalagang salusalo ako. Sana, maaari kitang imbitahin bilang kasama. Sige. Ayos. Ipapadala ko ang gamit at alahas mamaya, GNG Tan. Hanggang bukas ng gabi. Haoyue, lahat ng nanakit sa'yo. Hindi ko palalampasin. Kasama ang asawa mong masama. Haoyu. Babalik ka ba? Sa buong buhay ko, hindi ko inakalang ganito kasakit. Babalik ka ba sa akin? Gino, bumanggon ka. Zunok. Bilisan niyo! Kunin ang lahat ng gamit ni Haoyu. Ilabas ninyo. Ginoo, wala nang gamit dito. Nanaugnay kay GNG, Haoyu. Qin Yuan. Hindi ka karapat-dapat sa kahit ano mula sa kanya. Pati itong bahay na inihanda niya para sa iyo. Haoyu. Ang natitira lang na may kinalaman sa'yo. Ay itong kasunduan sa paghihiwalay. Alam Montag ba? Noong naaksidente ako. Nang iligtas mo ako, akala ko. Nakakita ako ng anghel. Hindi mo alam kung gaano ko gustong kunin ka noon. Sayang lang.
May asawa ka na. At mahal na mahal mo siya. Ayokong sirain ang kaligayahan mo. Kaya umalis na lang ako. Pero sino ang mag-aakala na sa muling pagkikita natin at magpakailanman na kayong magkahiwalay? Kung alam ka o lang. Dapat noon pa kita inalis. How you? Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nakuha niya sa'yo, Ibabalik ka o. Ayos ka lang? Ano ba ang ginangyari? Beyu. Parusa ng langit to sakin. huwag kang mag-isip ng ganyan, ito. Aksidente lang, tu. Nang umalis siya, dinala niya ang lahat ng konektado sa kanya. Itong bahay na lang ang iniwan sa akin. Pero ngayon, pati bahay wala na. Wala na talaga. Beyu. Ngayon, ang tanging koneksyon ko sa kanya. Ito na lang ang kasulatan ng diborsyo. Kin Yuan. Inamin mo rin, mahal mo siya. Ang ibig kong sabihin, sa mga aw na minamahal ka niya, nagmahal ka rin sa kanya, di ba? Matagal ko nang siyang minahal. Alam ka una. Beyu. Gusto ko siya. Pero hindi na siya babalik. Inyuan, tumingin ka sa harapan. Magiging maayos din ang lahat. Ang dami kong nagawang mali. Siguro masaya lang si Haoyoy kapag nagdurusa ako. Hindi, ayaw niyang makita kang ganyan. Siya ang pinakamahal ka. Paano niya gugustuhin makita kang nagdurusa? Nagpakamatay siya. Galit na galit siya sa akin hanggang sa magpakamatay. Ano pa ng karapatan ko para mahalin niya ako? Haoyu. Pinapaalala ni Jiangli, huwag kang malaleta sa party mamayang gabi. Ginong Jiang. Nakliligawan ka ba? Masyado bang mabilis? Kung inihanda, paano magiging sorpresa? Weiwei, mula nang iligtas mo ako. Nagkahulugan agad tayo. Sa mga taong nagpapagaling ako. Ikaw lang ang iniisip ko. Pero, Medyo nag-alala ako. Anong ikinababahala mo? Bye-bye. Narinig kong ikaf at si Kin Yuan. ay sobrang close. Paa sa'yo, pinatay pa niya ang sariling asawa. Huwag kang mag-alala. Kahit malakas ang pamilya namin, huwag kang matakot tumanggi sa akin. Wala akong ganoon. Noong nahulog si Kinyuan sa hagdan, sinadya kong itulak siya. Sinadya mong itulak? Ginoong Jiang, hindi mo alam. Sobrang brutal ni Kinyuan. Lagi niya akong pinipilit na makipagrelasyon sa kanya. Pinatay pa niya ang asawang nagmamahal sa kanya. Nakakatakot siya. Kaya pala noon, ang Kin Group. Nag-crash ang stos ng mabulag at mabali ang binti ni Kinyuan. Sa likod nito, ang Tan Group ang nagmanyobra. Naghiganti pala ang tatay mo para sa'yo. Paano mo nalaman? Pinutol ng Tan Group ang funding ng Kin family para kumita ng malaki. Paapunan ang pagkukulang nila. SA tingin Montag. Paano ko hindi malalaman? Inimbestigahan mo kami. Boss Kin, naririnig Montag BA? Gusto mo bang pakinggan? Niloko Montag ako. Tulad mo na illegitimate child, Tanwayway. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Ang katulad lang ni Boss Kin. Ang bagay sa'yo. Ayuan, huwag kang magkamali. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Nagsinungaling si Tan Weiwei na may leukemia siya. Paapilitin kang pakasalan siya,
at gamitin ang pera ng pamilya mo. Paapunan ang pagkukulang ng pamilya nila. At gawing skapegot ang tatay niya. Para siya ang makulong. Siya at ang masamang nanay niya. Gusto patayin si Haoyu sa operating table. Pero nakaligtas si Haoyu at ginamit ang forced marriage. Pailigtas ang Kin Group. Ang sinasabi mo. Totoo ba lahat? Nang hindi nagtagumpay ang isang plano, nagpanggap siyang magpapakamatay. Tapos itinulak ka para mapatay. Samantala ang kalituhan ng pamilya Kin para maghasik ng gulo. Kung hindi sinakripisyo ni Haoyu ang buhay para iligtas ang pamilya Kin, kahit na bumalik ang paningin mo. Wala ka ring kayamanan. Isang duka. Hindi. Kasinungalingan lahat yan. Boss Kin, anong masasabi mo? Ito ang babaeng minahal mo sa loob ng 5 taon. Ikaw ang pumatay kay Haoyu. Ikaw ang kumuha sa kanya sa piling ko. Dapat kang mamatay. Tama pala si Haoyu. Pinilit niya akong pakasalan siya. Para lang ako'y iligtas. Ayuan. Pinyuan, nagkamali ako. Patawarin Montag ako, ha? Tayo na lang ulit, huwag na tayong maghihiwalay. Umalis ka. Tanwiwi. Ikaw at ang nanay mo. Ang pumatay sa nanay ni Haoyu. Pinabayaan niyo siyang mawalan ng tahanan. Ginawa ninyo sa kanya yan, tapos sasaktan pa. Lahat ng pamilya Tan, pagbabayarin ko. At ako. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong mukha. Para kay Haoyu mas nakakadiri ako. Kaysa sayo. Akala ka upatay na si Tan Haoyu? Paano siya makikipagkasundo? Yung nasa litrato, hindi ba si Mrs. Kim? Ano ang relasyon niya sa prinsip ng pamilya Jiang? Tumahimik kayo. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa Kasunduan ko at ni Tan Haoyu. Jiangli, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Buhay ba si Haoyu? Nandito ba siya? Boss Chin. Patay na si Haoyu. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Nakalimutan mo na? Eh bakit ngayon? Makikipagkasundo ka sa kanya? dahil buhay man o patay. Pakakasalan ko siya. Hindi pwede. Asawa ko siya. Huwag mo siyang pakasalan. Boss Kin, diborsyado na kayo. Nakalimutan mo na naman? Hindi. Hindi kami nagdiborsyo. Ibalik mo sa akin ang singsing. Ibalik mo ang singsing na bigay sa akin ni Haoyu. Boss Chin, Palagi mong daladala ang kasulatan ng diborsyo mo at Haoyu, di ba? gusto mo lang sabihin sa buong mundo na diborsyado na kayo. Hindi ba? Iyon ay si Qin Yuan. Hindi ako. Kahit mamatay ako, hindi ako makikipagdiborsyo kay Haoyu. Boss Chin, ito na ang huling bagay na iniwan sa'yo ni Haoyu. Pipirahin mo lang ba ng ganoon kadali? Hindi ako. Hindi kami diborsyado. Bukas, dadalhin ko na ang abo ni Haoyu at aalis na. Lalayo ako SIO. Lalayo ako sa pamilya Kim. Anong karapatan mo? Bitawan mo ako. Anong karapatan mong dalhin siya? Gagawin ko na ikaw ay panghabang buhay. Hindi na muling makikita si Tan Haoyu.
Anong karapatan mong dalhin si Haoyu? Dahil lang sa'yo, ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Kung alam ka ulang, pilit ko siyang inilayo dito. Buhay pa sana siya ngayon. Paumanhin, Haoyu. Paumanhin. Ako ang pumatay sa'yo. Ako ang nagtulak sa'yo sa kamatayan. Ako. Kinyuan, pakatatak ka. Anong silbi ng pagpapakatag ko? Hindi ako mapapatawad ni Haoyu, hindi na siya babalik. Ako ang pumatay sa kanya. Hindi na siya babalik. Kahit hindi na makabalik ang aking hipag, ngunit ang pumatay sa kanya, hindi ka pwede magpabaya ng ganoon. Huwag mong isuko ang sarili mo. Tama. Hindi pa ako nakakapaghiganti para kay Haoyu. Hindi pa ako pwede bumagsak. Pamilyang Tan, ipaparanas ko sa inyo ang 1000 beses na parusa. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan ako. Bakit niyo ako dinakip? Kahit bangkarota na ang pamilyang Tan, hindi niyo pwede akong patayin. Mamatay. Napakadali lang naman yan para sa inyo. Boskin, patabat po. Yung mga nanakit sa kanya noon. Si Tan Weiwei at ang kanyang ina iyon, wala akong kinalaman dito. Hindi kita papatayin, gusto kong maranasan mong hindi makahingi ng buhay ni kamatayan. Boss Chin. Boskin, patabat po. Boss Chin. Tan Weiwei. Noong una kang nagkunwaring may sakit. At niloko si Haoyu para magbigay ng buto sa'yo ngayon. Ibabalik mo lahat ng buto niya sa kanya. Ayuan, yung buto niya noong araw. Hindi naman talaga ginamit sa akin. Huwag mo akong ganyanin, Ayuan. Tawagin ang mga tao. Kunin ang buto sa katawan niya. Magkano ang kinuha kay Haoyu? 10 beses ang dami. Ayuan, huwag mo akong ganyanin, Ayuan. Huvak. Haoyu, nabawi ko na ang lahat ng sayo. Ngayon, wala nang makakakuha ulit. Haoyu, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng utang ni Tan Weiwei sa iyo. Tama na, yan. 5 taon na ang nakalipas, pinilit mo si Pinyuan na pakasalan ka. At huwag akong makita. Tapos na ang panahon, et. Pwede bang ibalik mo na sa akin ang aking nobyo? Nabuhay muli pala ako. Tan Weiwei, lasing ka na. Asawa ko si Kinyuan, umalis ka na. Kung hindi dahil sa leukemia ko noong 5 taon ang nakalipas, at ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Hindi sasang-ayon si Pinyuan sa kondisyon mong pakasalan ka. Haoyu, nakauwi na ako. Haoyu, totoong nakauwi na ako. Kinyuan, ano ang ginagawa mo, Montag? Bakit mo siya niyayakap, Tan Haoyu? Ikaw na naman bang? Haoyu. Anong nangyari sa kuya ko? Ewan ko rin. Ikaw ang nagtanong sa akin. Kung sino ang pinakamamahal ko.
Ikaw ang nagtanong sa akin. Kung sino ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Xiaohan, ikaw ang nagtanong sa akin. Kung sino ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Sino ba ang pinakamamahal mo? Ang pinakamamahal ko si Tan Haoyu. Ngayon, ipapahayag ko dito na ang pinakamamahal ko si Tan Haoyu. Si Tan Haoyu ang aking legal na asawa at ang tanging presidente ng Qin Group. Higit sa lahat, ako si Qin Yuan. Sa mundong ito, mahal kong tao. Ayuan, sinaktan mo ako dahil sa babaeng ito. Sinaktan kita. Bulag at mangmang ako noon. Hindi ko nakita ang totoong ikaw. Hindi mo na ako mapag-aawayan sa hinaharap. O ipahamak si Haoyu. Hindi ako naniniwala. Mahal Montag PRN ako. Ikaf yon, DIBA? Mahal, ayos ka lang. Masakit ba? Tingnan ko. Hindi ako nasaktan. Basta okay ka. Tao. Atakin niyo palabas ang babaeng ito. Hindi, Ayuan, hindi sinasadya. Hinawakan ko lang ng mahinay si ate, Ayuan. Huwag mo akong ganyanin, mamamatay ako kung wala ka. Mula ngayon, huwag nang payagan ng babaeng ito na lumapit sa asawa ko. At ang pakikipagtulungan sa pamilya Tan. Ibabawi ang lahat ng puhunan. Ginawin na, panahon na para magsara ang Tan. Ayuan. Doktor, tingnan niyo ang asawa ko. Ano MG nangyari? Buntis ang asawa ko, ano nang gagawin? Bilis, bilis. Malusog naman, walang malubha. Magpahinga na mabuti pag-uwi. Ay zapat na. Salamat, Doktor. Qin Yuan, bakit mo ginampanan ang palabas na ito kasama si Tan Weiwei? Talaga? May sakit na naman si Tan Weiwei. Hindi, wala siyang kinalaman. Ako mismo ang nagbago ng isip. Malubha ang sakit niya ngayon, di ba? Ano naman ang gusto mo sa akin ngayon? Bato o puso? Wala akong hihingin sa'yo. Nais ko lang na manatili ka sa tabi ko. Qin Yuan, 5 taon na tayong kasal. Mas kilala kita kaysa kaninuman. Sa mga nakaraang taon, napakalamig mo sa akin, paano biglang nagbago? Huwag mo na akong lokohin. Paano kung sabihin ko? Nanaginip ako, gumawa ako ng napakasamang bagay sa panaginip. Hanggang sa iwan mo na ako. Saka ko naunawaan, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Qin Yuan, ano ba talaga ang gusto mong makuha? Sa akin, Wala, pag-ibig mo lang ang gusto ko. Haoyu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita at ang ating sanggol sa pagkakataong ito. Hindi na ako ulit sa mga pagkakamali ko noon. Ibubuhos ko ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa inyo. Qin Yuan, buntis ako ngayon. Para sa ating magiging anak, hindi na ako muling gagawa ng anumang bagay para sa kanya. Pagod na ako. Qin Yuan, hiwalayan na natin. Pumunta ka na kay Tan Weiwei. Mula ngayon, malaya ka na. Hindi ako papayag na hiwalayan ka. Haoyu, totoong-totoo, alam ko na ang pagkakamali ko. Wala itong kinalaman kay Tan Weiwei. Sarili kong pagbabago ito. Galit ka man sa akin. Pagsabihan mo ako, pagalitan mo ako, okay lang. Huwag ka lang umalis. Haoyu, kahit para lang sa ating magiging anak. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kapag hindi mo na ako gusto, iwan mo ako agad. Pwede ba? CJ, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Uwi na tayo. Mahal, ito ang dalandan na binili ko para sa'yo kaninang umaga. Umuwi ka na.
Ngayon, mukhang asawa at magiging ama ka na talaga. Alam mo na kung paano magmahal. Hindi na sayang ang pagmamahal ni Hao Yu. Sa'yo sa loob ng napakaraming taon. Doktor, iligtas ang ina. Hoy, magiging ama, anong panahon na? Ganito pa rin ang iniisip mo? Binabati kita sa pagiging ama. Ligtas ang ina at anak. Buti na lang. Buti na lang nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Kaya naayos ko ang lahat. Ang ganda pala ng dagat nitong mga nakaraang araw. Mahal, pumunta tayo sa dagat sa susunod na araw. Mahal, Bakit mo biglang naisipang pumunta sa dagat? kasi nakita ko yung mga litrato ng dagat na pinost ng iba. Ano ng problema, mahal? Pasensya na, sobra lang ang iniisip ko. Ha? Wala. Kung gusto mo talagang pumunta sa dagat sa susunod na araw, sama natin ang ating anak. Esan? Boskin, nakita na naman tayo. Ali. Sinusundo mo ako. MM. Kinyuan, ipakilala ko sa'yo si. Siya si Jiang Li, ang pinakamamahal kong tao. At siya rin ang ama ng aking anak. Hindi ako naniniwala, Hao Yue, mahal mo ako. Paano ka makikipag-isa sa ibang lalaki? Kinyuan, ang huli at pilit na pagmamahal ay walang halaga. Dati, sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Handa akong ibigay ang puso ko. Para lang sa'yo. Pero paano mo ako tinrato? Bakit ako dapat maghintay sa'yo? Hindi. Hindi ganon, Hao Yue. Mahal mo ako. Ako lang ang minamahal mo. Hindi, Kinyuan. Hindi kita mahal. Matagal na kitang hindi mahal. Hindi impossible, Hao Yue. Mahal kita. Mahal mo rin ako. Huwag mo akong iwan. Kinyuan, huli na. Hindi huli. Hindi pa huli. Nabuhay muli ako at nandito ka ngayon. Nakatayo ng buhay sa harap ko. Pwede tayong magsimula ulit. How you? Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kinyuan, hindi Montag PABA maintindihan? Hindi sasama sa'yo si Hao Yu. Dinala ko na siya palayo. Ano ang ibig mong sabihin? Pero Kinyuan, patay na ako. Kinyuan, mula nang maaksidente ka at mabuhay. Nawala ka na sa sarili, nabaliw ka, na-stress ang nanay mo, at mabilis siyang pumanaw. Ngayon, ang dalawang kumpanyang ito. Ako asikinhan ang nagpapatakbo. Kaya lahat ay guni-guni lang, Hao Yue. Hindi na siya babalik. Kasalanan ko ito sa kanya. Kasalanan ko sa inyong lahat. Tama na. Isang taon na, hindi ka pa rin makabangon. Hindi ka pa rin magigising, ngayong alam mo na. Dapat mong hapin ang mga ito. Huwag mo nang dagdagan ang pag-alala ng mga mahal mo. Beyu. Huli na ang lahat. Wala na si Hao Yu. Wala na rin si nanay. Hindi rin ako patatawarin ni Xiaohan. Ako ay, Inyuan, kailangan nating tumingin sa hinahara. Kailangan mo bang gawin ito? Beyu. Hindi ko na makikita. Siya lang ang gusto ko. Alam mo ba? Beyu. Dalhin mo ako sa dagat. Beyu, umuwi ka muna. Gusto kong mapag-isa sandali. Salamat, Beyu. Kung may kabilang buhay, magkaibigan pa rin tayo. Meron akong pinakatapat na pag-ibig sa mundo. Sayang, nawala ko siya. Nawala ko ang babaeng pinakamahal ako sa buong mundo.
Haoyue, kung may kabilang buhay. Sana magkita pa rin tayo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magmamahal sa iyo ng buo. Haoyue, mahal kita. Narito na ako para sa iyo.